Sa umaga ng Pasko, ang aking manugang babae ay nag-abot sa akin ng isang tasa na may matamis na ngiti. Inumin mo itong kape na may lihim na sangkap na ginawa ko lalo para sa iyo. Siya ang perpektong punong abala, at ako ay labis na sa sarili kong tahanan. Nang lumingon siya, pinagpalit ko ang mga tasa. Hindi ka maniniwala sa nangyari sa kanya pagkaraan ng isang oras. Bago magpatuloy, mag-subscribe sa channel at isula sa comments kung anong oras na sa iyong lugar ngayon. Ang umaga ng Disyembre ay malamig at malinaw nang bumalik ako mula sa aking lakad noong Sabadong iyon, Disyembre 20. Naninirahan ako sa bahay na ito sa Quezon City sa loob ng 35 taon. At alam ko ang bawat langit-ngit ng sahig, bawat pagbabago sa hangin. May mali sa sandaling binuksan ko ang pinto sa harap. Ang anak kong si Danilo at ang asawa niyang si Perlita ay nasa sala, magkadikit sa sofa. Huminto sila sa pagsasalita sa oras na narinig nila ako. Hindi ang natural na paghinto ng usapan na naantala. Ang may kasalanang katahimikan ng mga taong nahuli sa pagplano. Magandang umaga, sabi ko, habang isinasabit ang aking koot. Malamig doon sa labas. May kape ba? Tatay, sabi ni Danilo, hindi talaga nakatingin sa aking mga mata. Sa 38, mayroon pa rin siyang paraan ng batang pag-iwas sa gulo. Si Perlita, sa kabilang banda, pinag-aralan ako ng may kalkuladong tingin na natutunan kong kilalanin sa taon na nanirahan sila rito. Kukunin ko ang iyong tasa, sabi niya, tumayo ng mabilis. Masyadong mabilis. Pinanood ko siyang mawala sa kusina. Si Danilo ay nakatitig sa kanyang phone na parang may hawak itong mga sikreto ng sansinukop. Okay ba lahat? Tanong ko sa kanya. Maayos. Busi lang ang darating na linggo. Tama, linggo ng Pasko. Tumango siya, hindi pa rin ako tinitingnan. Lumipas ang araw na may kakaibang tensyon na gumagapang sa bahay. Ginugol ko ang karamihan nito sa aking silid-aralan. Nag-organisa ng mga lumang record ng botika mula bago ko ibenta ang santos na botika 3 taon na ang nakakaraan. May benepisyo ang pagre-retiro, pero namimiss ko ang istruktura, ang layunin, ang pakikipag-ugnayan sa mga customer na talagang pinahahalagahan ang aking karanasan. Ngayon, ako ay naglalakad-lakad sa bahay na ito kasama ang 2 taong tila nais na ako ay maglaho. Noong gabi ring iyon, habang naghahanda ako ng hapunan, lumitaw si Perlita sa pinto ng kusina. Nagpalit siya ng tinatawag kong damit pang presentasyon. Ang malinis na navy blazer at maayos na plansadong pantalon na sinusuot niya kapag nais niya magmukhang makatwiran. Teodoro, kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa Pasko. Ang kanyang tono ay maliwanag, halos masaya. Masyadong masaya. Patuloy akong naghalo ng sarsa ng pasta. Ano tungkol dito? Well, darating ang aking mga magulang. Si Helena at Claro. Sila ay magdadrive mula sa Calamba sa araw ng Pasko. Maghahapunan tayo ng mga 2:00. Mukhang maganda. Siguraduhin kong bibili ako ng alak. Gusto pa ba ng iyong ama ang pula? Actually, pinutol niya ako. Ako at si Danilo ay nag-iisip na baka mas mabuti kung wala ka rito, kahit ilang araw lamang. Bigyan kami ng espasyo para maging pamilya. Pwede kang bumisita sa mga kaibigan o mag-hotel sa sentro. May magandang Marriott doon. Ako ang magbabayad. Ituring mong regalo sa Pasko. Huminto ang kahoy na kutsara sa kalagitnaan ng paghalo. Lumingon ako sa kanya ng dahan-dahan. Paumanhin. Ano? Nanatiling nakadikit ang ngiti ni Perlita. Ngunit tumigas ang kanyang mga mata. Ito ay dahil ang aking mga magulang ay masyadong mapili, Teodoro. Pinahahalagahan nila ang isang tiyak na kapaligiran. At sa tayong 3 rito, baka makipot ang pakiramdam. Naiintindihan mo ba? Sumang-ayon si Danilo, di ba, mahal? Lumitaw si Danilo sa likod niya. Mukhang nais niyang lamunin siya ng sahig. Tatay, baka mas madali lamang kung si Perlita. Inilagay ko ang kutsara ng maingat. Ito ang aking bahay. Nanirahan ako rito sa loob ng 35 taon. Pinalaki ko si Danilo sa bahay na ito. Ang kanyang ina at ako ay nagbuo ng buhay rito. Pinanatili kong pantay ang aking boses. Ngunit nakaramdam ako ng malamig na bagay na naninirahan sa aking dibdib. Ang iyong mga magulang ay malugod na panauhin sa aking tahanan. Ngunit hindi ako alis para sa Pasko o anumang araw. Ang pagbabago ay agad-agad. Namutla ang mukha ni Perlita. Pagkatapos ay namula-mula kwelyo hanggang buhok. Tumigas ang kanyang panga, gumagalaw ang mga muskol sa ilalim ng balat. At sa isang segundo lamang, nakita ko ang purong galit na sumilay sa kanyang mukha bago niya ito kontrolin. Sige, sabi niya, ang salita ay maikli at matalas na parang talim. Sige, ipapalam ko sa aking mga magulang na sasama ka sa amin. Sigurado akong may intindihan nila.
Ang paraan ng kanyang pagsabi na may intindihan ay nagpapahiwatig na iniisip niyang hindi. Lumingon siya at lumakad palayo. Ang kanyang takong ay tumitik sa matigas na kahoy. Nanatili si Danilo, binuka ang bibig na parang may sasabihin. Pagkatapos ay umiling lamang at sumunod sa kanya. Tumayo akong mag-isa sa kusina. Nakikinig sa kanilang mahinang boses sa itaas. Nagsimulang magbulbok ang sarsa ng pasta, at binabaan ko ang init. 37 taon bilang botikaryo ang nagturo sa akin na basahin ang mga tao, na mapansin ang maliit na tanda, ang mabilis na mata ng isang nagtatangkang magpasa ng peking reseta, ang peking ngiti ng mga naghahanap ng droga, ang mga senyales na naghihiwalay sa matapat sa manipulative. Nakikita ko ang mga senyales na iyon sa Perlita sa loob ng ilang buwan. Hindi ko lang gustong aminin ang ibig sabihin nito. Noong gabing iyon, habang nakahiga sa kama, inulit ko ang usapan. Hindi lamang ang mga salita, kundi ang paraan ng pagsabi nito ni Perlita, ang pag-aakala na alis ako sa sarili kong tahanan, ang kaswal na suhestyon na maghotel ako, na parang hindi ito aking bahay, aking buhay, aking karapatan, at si Danilo, aking anak, na nakatayo roon, hindi kayang ipagdanggol ang sariling ama, hindi kayang tingnan ako sa mata. Kailan iyon nangyari? Kailan siya naging ganito kahina? Ang bahay ay tahimik maliban sa lumang hater, na nag-oon na may pamilyar na kalansing. Ngunit hindi ako makatulog. May nagbago noong gabi. Isang linya ang iginuhi sa buhangin. At hindi ko man lang napansin na lumalapit kami rito. Sa pamamagitan ng dingding, narinig ko ang boses ni Perlita. Mahina at matindi. Hindi ko maintindihan ang mga salita. Ngunit ang tono ay hindi mapagkakamali. Siya ay galit. Napakagalit. Ang mga tugon ni Danilo ay mas malambot, pampalubag. Humarap ako, hinila ang kumot hanggang baba. Ang paehong isa na pinili ni Ana taon na ang nakalilipas. Malambot na asul na may puting tahi. Matagal bago dumating ang tulog. Ang susunod na 3 araw ay parang naninirahan sa isang libingan. Si Perlita at Danilo ay halos hindi nagsasalita sa akin. Ang kanilang katahimikan ay sinadya at matulis. Kapag pumasok ako sa kwarto, hihinto sila sa pagsasalita o maghahanap ng dahilan upang umalis. Ang mga pagkain ay walang salita na mga gawain kung saan ako ay parang invisible. Sinubukan kong panatilihin ang normal. Noong Disyembre 21, ginawa ko ang agahan gaya ng dati, scrambled eggs, toast, kape, at inihanda ang 3 plato. Lumakad si Perlita sa kusina, nakita ang pagkain, at sadyang gumawa ng protein shake sa halip. Kinuha ni Danilo ang granola bar, at bumulong ng isang bagay tungkol sa hindi pagkagutom. Sage. Kumain akong mag-isa, nagbabasa ng pahayagan. Tumatanggi na bigyan sila ng kasiyahan na makita akong naapektuhan. Ngunit naapektuhan ako. Magiging sinungaling ako kung sabihin kong hindi. Noong ika-22, nagdesisyon akong mag-shopping para sa Pasko. Habang sinusuot ko ang aking coat, lumitaw si Perlita mula sa ekstrang kwarto na ginawa nilang opisina niya sa bahay. Pupunta ka ba saan? Ang kanyang tono ay parang akusasyon. Shopping, huling minutong regalo. Gaano ka maganda? Sabi niya na may ngiti na hindi umabot sa mata. Kami ay naghahanda sa loob ng ilang linggo. Umalis ako nang hindi sumasagot. Sa kotse, hinawakan ko ang manibela at huminga ng malalim. Kailan huminto ang bahay na ito sa pakiramdam na akin? Kailan ako nagsimulang maging parang panauhin? Hindi, mas masama, parang hindi gustong tenan. Noong gabi ring iyon, naisip ko ang ibang insidente. Maliit na bagay na hindi ko pinansin noon. Ngunit ngayon ay tila bumubuo ng pattern. 2 buwan na ang nakalilipas. Nag-offer si Perlita na kunin ang aking gamot sa presyon ng dugo mula sa botika. Dadaan ako roon anyway, sabi niya, ngunit nakalimutan niya. Kailangan kong pumunta mismo kinabukasan. Mababa na ang stock na lumaktaw ako ng 1 Aksidente, sinabi ko sa sarili ko. Nakakalimutan ng mga tao ang bagay. Pagkatapos ay may dinner party na kanilang nai-host 3 linggo na ang nakalilipas. Ilang kaibigan ni Perlita mula sa kanyang trabaho sa marketing. Ipinakilala niya ako bilang ama ni Danilo na naninirahan sa amin na parang ito ang kanilang bahay at ako ang umaasa. Isa sa kanyang kaibigan ay talagang hinaplos ang aking braso nang may pakikiramay at sabi, "Gaano ka mapagbigay nila na tanggapin ka?" Pinatuwid ko siya ng magalang. Ngunit tumawa lamang si Perlita at binago ang paksa. At noong nakaang linggo ay nanggawin niya ang komento tungkol sa modernong pamilya. Nanonood kami ng balita. Isang kwento tungkol sa tumataas na presyo ng pabahay. Huminga si Perlita ng dramatiko at sabi, "Sa totoo lang, ang mga matatandang taong hawak ang malalaking bahay na ito. Hindi nila kailangan ang ganoong pasanin sa lahat.
Ang modernong pamilya ay nangangailangan ng espasyo. At ang mga matatanda ay madaling lumipat sa komunidad ng senior. Si Danilo ay nag-alangan, ngunit walang sinabi. Binago ko ang channel. Ngayon, noong Disyembre 23, nakaupo ako sa aking silid-aralan at hinugot ang file folder kung saan ko iniingatan ang mahahalagang dokumento. Ang aking testamento, deed ng bahay, papeles ng insurance, may mali. Ang mga papeles ay hindi sa order na iniwan ko. Ako ay maingat sa mga bagay na ito. Kailangan sa pagiging botikaryo. Lahat ay may lugar. May naghanap sa aking mga dokumento. Maingat kong sinuri ang deed ng bahay. Nasa pangalan ko pa rin, gaya ng nararapat. Ang testamento ay hindi na bago. Ngunit ang katotohanan na may naghalughog sa mga papeles na ito. Inilagay ko lahat tabalik at ikinandado ang drawer ngayon. Inilagay ang susi sa bulsa. Noong gabing iyon, bisperas ng Pasko, natulog ako ng maaga o sinubukan. Bandang alas negatibo 1:00 ng gabi. Narinig ko ang mga boses mula sa kusina. Si Perlita at Danilo na nagsasalita sa mga mahinang bulong na ginagamit ng mga tao kapag iniisip nilang tahimik sila. Ngunit hindi talaga. Dahan-dahan akong lumabas ng kama at lumipat sa aking pinto. Binuksan ito ng kaunti. Bukas sa umaga, sabi ni Perlita, magtiwala ka lang sa akin, Danilo. Lahat ay maaayos. Hindi ko alam, Perli. Siya ang tatay ko. Ito ay pakiramdam na mali. Mali. Ang mali ay tayong naglalakad sa paligid niya sa kanyang bahay. Sa ating bahay, matagal na tayong mapagpasensya. Bukas, lahat ay mag-iiba. Pangako ko. Ngunit paano kung, matulog ka na. Bukas, magtiwala ka lang sa akin. Narinig ko ang mga hakbang sa hagdan at mabilis kong isinara ang pinto. Nakatayo sa kadiliman ng aking kwarto. Bukas, lahat ay mag-iiba. Ano ang ibig sabihin nito? Ang aking isip bilang botikaryo ay nagsimulang mag-isip ng mga posibilidad. Si Perlita ay nagpaplano ng isang bagay para sa araw ng Pasko. Isang bagay na iniisip niyang malulutas ang problema ko na hadlang. Naisip ko ang kanyang offer na kunin ang aking gamot at maginhawang nakalimutan ang kanyang mga tanong tungkol sa aking kalusugan. Aking pang-araw-araw na gawain. Aking mga gawi, ang paraan na siya ay insistent na umalis ako para sa Pasko. Ano ang kanyang pinaplano? Nakahiga akong gising karamihan ng gabi. Ang aking isip ay nag-iikot ng mga posibilidad. Sa oras na sumikat ang bukang liwayway sa umaga ng Pasko, wala pa rin akong sagot, ngunit may iba pa ako. Isang desisyon na manatiling alerto. Anumang pinlano ni Perlita para sa araw na ito, handa ako. Ang amoy ng sariwang kape ay nagising ako bandang 7 oras ang kakaiba. Wala sa Danilo o Perlita ang karaniwang maagang gumising, lalo na sa pista. Nagbihis ako at bumaba. Si Perlita ay nasa kusina na humuhuni habang nagtrabaho sa counter. Lumingon siya nang narinig ako at ang kanyang mukha ay sumilay sa maliwanag ng ngiti. Maligayang Pasko, Teodoro. Ginawa ko ang iyong kape. Espesyal na recipe. Ang ngiting iyon, ang masyadong maliwanag, masyadong perpekto na ngiti. Bawat instingto na hinasa ko sa loob ng 37 taon sa pagbabasa ng mga tao ay sumigaw sa akin. May napakamali, napakamali. Dumating ang umaga ng Pasko na may amoy ng sariwang kape na lumulutang sa hagdan. Nagising ako bandang 7 ng maaga kaysa karaniwan. Ang aking isip ay nagpoproseso pa rin ng misteryosong usapan na narinig ko kagabi. Bukas lahat ay mag-iiba. Nagbihis akong dahan-dahan, si Nadia. Anumang darating, haharapin ko ito ng bukas ang mga mata. Nang bumaba ako, si Perlita ay nasa kusina. Humuhuni, humuhuni. Pagkatapos ng 4 na araw ng malamig na katahimikan, bigla siyang masaya na parang ibon. Ang aking intuition bilang botikaryo, hinasa sa loob ng mga dekada sa pagtuklas ng mga hindi pagkakatugma sa pag-ugali ng pasyente, ay nakaalerto ng mataas. Maligayang Pasko, Teodoro. Lumingon siya, hawak ang mainit na tasa. Ang kanyang ngiti ay maliwanag. Praktisado. Ginawa ko ang iyong kape. Espesyal na recipe. Lihim na sangkap ng lola ko. Isang handog ng kapayapaan. Iniunat niya ang tasa sa akin. Pakiusap, simulan natin ang pista ng bago. Kinuha ko ang tasa. Pinag-aralan ang kanyang mukha. Ang ngiti ay masyadong maliwanag. Ang sigasig ay masyadong pilit. Parang isang nag-overcompensate. Napakabuti nito, sabi ko ng maingat. Ano ang lihim na sangkap? Oh, alam mo, pamilyang recipe lang. Kanela, nutmeg, kaunting vanilya. Tumawa siya. Inumin mo na habang mainit bago maging mapait. Bago maging mapait. Interesanteng pagpili ng salita. Lumingon siya pabalik sa kalan kung saan naghahanda siya ng cinnamon rolls.
Itinaas ko ang tasa sa aking labi, dahan-dahan, lumanghap, at doon ko nahuli ito. Sa ilalim na malakas na amoy ng kape at pampalasa, may iba pa. Isang mahinang, bahagyang mapait na undertone na hindi nararapat. Ang aking utak, sinanay sa loob ng mga dekada na tukuyin ang mga compound, nagsimulang magkatalogo ng posibilidad. Senna, posibleng magnesium citrate, baka bisacodil, isang laxative. Ang aking manugang babae ay nag-abot sa akin ng kape na may laxative. Ang pag-unawa ay tumama sa akin na parang malamig na tubig. Ito ang kanyang plano. Pasakit ako. Panatilihin akong nakakulong sa banyo habang bumibisita ang kanyang mga magulang. Padisappear ako nang hindi talaga ako paalisin. Eleganteng sa isang baluktot na paraan. Deniable. Oh, hindi maganda ang pakiramdam ni Teodoro. At kung magreklamo ako pagkatapos ng walang patunay, mukha akong paranoid, parang matandang nawawalan ng hawak. Lumingon tabalik si Perlita sa akin, umaasa. Well, ano ang lasa? Sa isang segundo na iyon, nagdesisyon ako. Nang lumingon siya sa kalan, inilagay ko ang aking tasa sa counter sa tabi ng kanya. Paehong puting ceramic na tasa, paehong mainit. Ngayon, nakatingin sa kanyang mata, kinuha ko ang ibang tasa at uminom ng kaunti. Ang lasa ay normal, purong kape, walang mapait na undertone. Masarap, sabi ko, pinapanood siya ng maingat. Napakabuti mo, Perlita. May magandang panlasa ang iyong lola. Siya ay sumilay, ang kanyang balikat ay nagrelax. Natutuwa akong nagustuhan mo ito. Inabot niya ang counter, distracted ng kanyang phone na nag-buzz, at kinuha ang tasa na inilagay ko. Ang aking tasa, ang isa na may kanyang espesyal na sangkap. Uminom siya ng malaki nang hindi tumitingin, ang kanyang mata sa screen ng phone. Uminom ako mula sa kanyang tasa, ang malinis, at nakaramdam ng madilim na kasiyahan. Sinubukan niyang laruin ako. Ngayon siya ang maglalaro sa sarili. Teodoro, sabi niya, inilagay ang iniisip niyang tasa niya. Tungkol sa hapunan ng Pasko. Darating ang aking mga magulang sa 2:00 ng eksakto. Makakatulong talaga kung bigyan mo kami ng espasyo habang naghahanda. Baka manatili ka sa iyong kwarto. Ang katapangan. Kahit ngayon, sinubukan niyang itago ako. Perlita, sabi ko, pinapanatiling pantay ang aking boses. Sinabi ko na sa iyo. Ito ang aking bahay. Sasalubungin ko ang iyong mga magulang kapag dumating sila. Ako ay nasa mesa para sa hapunan ng Pasko. Tumigas ang kanyang panga, at nakita ko ang silay ng galit bago niya ito kontrolin. Sage, subukan mong maging maayos. May tiyak na inaasahan ang aking mga magulang. Alam ko kung paano magbihis para sa panauhin. Sabi ko ng tuyo. Ako ay nagho-host ng mga panauhin sa bahay na ito sa loob ng 35 taon. Lumingon siya pabalik sa kanyang cinnamon rolls nang may mabilis na galaw. Pumunta ako sa aking silid-aralan pagkatapos nito. Isinara ang pinto, at nakaupo sa aking leader chair. Ang isa na pinili namin ni Ana nang sama-sama 20 taon na ang nakalilipas. Ang aking mga kamay ay bahagyang nanginginig, hindi mula sa takot, mula sa purong kristal na galit. Sinubukan niyang lagyan ako ng droga sa sarili kong tahanan sa umaga ng Pasko. Ito ay hindi lamang kawalang galang. Ito ay pananakit sa Pilipinas. Ang pagbigay ng anumang substansya sa isang tao nang walang kaalaman o pahintulot ay krimen. Nakaupo ako roon sa katahimikan na nakikinig sa mga tunog ng bahay. Si Perlita at Danilo na naghahanda para sa kanilang pagtatanghal dahil iyan ang ito. At ako ang dapat na problema na milagrosong malulutas. Ang irony ay hindi nawala sa akin. Si Perlita ay napaka-confident, napakasigurado sa kanyang plano. Marahil ay inisip niyang ako ay ikakandado sa banyo. Napahiya habang siya ay naglalaro ng magandang manugang. Kawawang Teodoro, hindi siya maganda ang pakiramdam. Sa halip, siya ang magdurusa. Bandang 1:30 narinig ko ang tumaas na aktibidad. Ang boses ni Perlita na nagbibigay ng utos kay Danilo, ang kalansing ng mga pinggan. Sa 1:55, lumabas ako mula sa aking silid-aralan. Nakabihis ng aking pinakamagandang charcoal na pantalon, malinis na puting button-down shirt, at aking navy blazer. Nag-ahit ako, nagsuklay ng buhok, kahit naglagay ng pabango. Lumaki ang mata ni Perlita nang makita ako. Ikaw ay siya ay nagsimula. Ang kanyang boses ay nasasakal. Maayos. Natapos ko na nakatingin sa kanya. Iniisip kong iyan ang iyong hiling. Binuka niya ang bibig, isinara. Mukha siyang nais magsabi ng isang bagay. Ngunit hindi makahanap ng salita. Tumunog ang doorbell ng eksaktong 2:00. Si Helena at Claro Cruz ay eksakto gaya ng inaasahan ko. Elegante,
Maayos ang bihis. Nagdadala ng sarili na may uri ng maingat na dangal na nagmumula sa mga dekada ng pag-aalala sa iniisip ng iba. Nakasuot si Helena ng cream suit na may perlas. Si Claro ay may perpektong buhol na burgundy tea. Ginoong Santos, inyunat ni Helena ang kanyang kamay. Gaano ka maganda na makilala ka sa wakas. Marami nang ikinuwento si Perlita tungkol sa iyo. Sigurado akong marami, iniisip ko. Ngunit ngumiti akong mainit. Pakiusap tawagin mo akong Teodoro. Maligayang pagdating sa aking tahanan. Maligayang Pasko. Gaano ka magandang bahay, sabi ni Claro, tumitingin sa paligid. Ang mga lumang bahay sa Quezon City ay may ganoong karakter. 1,930 na disenyo, kinumpirma ko. Pinanatili ko ito nang mag-isa sa loob ng mga taon. Umupo kami sa paligid ng hapagkainan. Ginawa ni Perlita ang lahat sa presentasyon na fine china, cloth napkin, centerpiece ng winter na halaman at kandila. Ang pabo ay mukhang perpekto, ginintuwang at kumikinang. Ito ay maganda, Perlita, sabi ni Helena, sumilay. Napakahusay mong ginawa. Sumilay si Perlita sa papuri, naglalaro ng kanyang papel ng walang kapintasan. Tumatawa sa mga biro ng kanyang ama. Pinupuri ang bagong hairstyle ng kanyang ina, siguradong puno ang baso ng alak ng lahat. Ang perpektong anak, ang perpektong punong abala. Ngunit napansin ko kung paano siya patuloy na tumitingin sa akin. Mabilis, lihim na tingin, sinusuri ang kanyang relo ng lihim, naghihintay. Iniisip niyang ako ay tatakbo sa banyo ngayon. Ang latsatib na gaya ng sena ay karaniwang gumagana sa loob ng 30 minuto hanggang 1 oras sa walang laman na tiyan. Inaasahan niyang magpaumanhin ako, nahihiya at mawala. Lumipas ang 1-0 minuto. Kalmado kong kinain ang aking pabo at nakipag-usap kay Claro tungkol sa kanyang trabaho sa financial consulting. 20 minuto. Tinanong ko si Helena tungkol sa kanyang garden club. Inilaawan niya ang kanilang taunang kompetisyon ng rosas ng may sigasig. Si Perlita ay nag-alangan sa kanyang upuan. Uminom ng tubig, nag-alangan ulit. 30 minuto sa hapunan. Biglang tumigil ng husto si Perlita. Ang kanyang mukha, na namumula sa init at alak, ay namutla. Pinindot niya ang kamay sa kanyang tiyan ng lihim na halos hindi ko napansin. Perlita, tanong ni Danilo. Okay ka ba? Maayos ako. Sabi niya ng mahigpit. Excuse me lang sandali. Tumayo siyang maingat, ngunit nakita ko ang paraan ng paghawak niya sa gilid ng mesa. Ang paan ng pagtayo niyang napakatigas. Excuse me, sabi niya ulit, ang kanyang boses ay pilit. Kailangan ko lang ng hindi niya natapos. Lumaki ang kanyang mata, tunay na natatakot, at halos tumakbo siya mula sa kwarto. Isang kamay sa bibig, ang isa ay hawak sa gitna. Mukhang nag-alala si Helena. Perlita, mahal. Pagkatapos ay narinig namin ito. Ang pinto ng banyo na sumara ng malakas at ang mga tunog na sumunod ay walang lugar para sa imahinasyon. O mahal, sabi ni Helena, inilagay ang kanyang tinidor. Claro, dapat kong siyempre suriin siya. Sabi ko, pinananatili ang aking kalmado. Kumain pa ng isa na parang walang kakaiba. Nagmadali si Helena pagkatapos ng kanyang anak. Si Claro at Danilo ay nakaupo sa hindi komportableng katahimikan. Ang mukha ni Danilo ay maliwanag na pula. Siguro may kinain siya, sabi ko ng mahinahon. Ang pabo ay mukhang maayos sa akin, bagaman. Patuloy ang mga tunog mula sa banyo. Ang nag-alalang boses ni Helena sa pinto. Ang mga tugon ni Perlita, desperado at masakit. Lumipas ang 1-0 minuto. 15, lumitaw si Perlita ng sandali. Mukhang berde at pawisan. Maskara na nagkalat sa ilalim ng mata. Para lang magsinghap at magmadali pabalik sandali pagkatapos. Pasensya na. Patuloy na sabi ni Danilo kay Claro. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Maayos siya kaninang umaga. Nangyayari ang mga bagay na ito, sabi ni Claro. Bagaman mukha siyang lubhang hindi komportable. Baka mag-reschedule tayo. 20 pang minuto. Ang hapunan ng Pasko na maingat na inorkestra ni Perlita ay nawawasak. Sinubukan ni Helena na hikayatin si Perlita na lumabas. Nagsasalita sa pinto ng banyo. Mahal, baka dapat mong humiga. Kailangan mo ba ng doktor? Ang tugon ni Perlita ay hindi malinaw. Isang bagay sa pagitan ng daing at higbi. Patuloy akong kumain ng dahan-dahan. Ang pabo ay talagang mahusay. Sa alas negatibo 4:00, pagkatapos ng 2 oras ng paumanhin na kaguluhan, na si Perlita pa rin ay nakakulong sa banyo, nagdesisyon ang mga crews na umalis. Lumitaw si Helena na mukhang distressed. Pakiusa sabihin kay Perlita na sana gumaling siya agad. Sabi ni Helena sa pinto, kinukuha ang kanyang coat. Ang kanyang boses ay matigas sa pagkadismaya.
Ang mga sakit sa tiyan na ito ay maaring terrible. Maghahapunan tayo sa ibang oras. Ipinakita ko silang palabas ng magalang. Nagpapahayag ng pag-aalala sa biglaang sakit ni Perlita. Pakiusap mag-drive ng maingat. Nang bumalik ako sa hapagkainan, naglilinis si Danilo ng mga plato ng mabilis na galaw. Sa wakas lumitaw si Perlita bandang 4 oras 30 minuto. Mukhang ganap na wasak. Ang kanyang perpektong makiyop ay nawasak. Ang buhok ay gusot. Ang berde niyang damit ay kulubot. Mukha siyang maputla, nanginginig, at galit. Tiningnan niya ako, at tiningnan ko siyang kalmado. Kumusta ang pakiramdam mo, Perlita? Tanong ko, neutral ang boses ko. Bigla itong dumating. Tinitigan niya ako, at nakita ko ang eksaktong sandali na dumating ang pag-unawa. Lumaki ang kanyang mata, bahagyang bumuka ang bibig. Kinuha ko ang tasa ng kape, at itinaas ng kaunti. Interesante ang lihim na sangkap, sabi ko ng mahina. Napaka-creative. Nawala ang kulay sa kanyang mukha ng buo. Ikaw, bulong niya. Pareho ang hitsura ng mga tasa, patuloy ko. Madaling maghalo kung distracted ka ng text message. Tiningnan ni Danilo sa amin ng nalilito. Ano ang pinag-usapan nyo? Ano ang mga tasa? Ngunit alam ni Perlita. Alam niyang eksakto ang pinag-usapan ko. At ang galit sa kanyang mata ay katumbas lamang ng kahihiyan sa paggugol ng bisita ng Pasko ng kanyang mga magulang na nakakulong sa banyo. Tumayo ako, inilagay ang napkin sa mesa. Well, iyon ay isang interesanteng hapunan ng Pasko. Napaka-memorable. Lumakad ako sa kanyang harap patungo sa aking silid-aralan. Amoy niya ang pawis at pagkatalo. Sa pinto, huminto ako. Sa susunod na susubukan mong lagyan ng droga ang isang tao, Perlita, baka siguraduhin mong inumin mo ang tamang tasa. Isinara ko ang pinto sa likod ko. Iniiwan silang natulala sa katahimikan. Matatag ang aking mga kamay. Malinaw ang aking isip. Nagbago ang laro. At hindi na ako naglalaro ng depensa. Kinabukasan ng Pasko, hindi ako makatulog. Bawat beses na ipikit ko ang aking mata, nakikita ko ang mukha ni Perlita sa hapagkainan. Ang gulat, ang galit, ang kahihiyan. Ngunit hindi ito kasiyahan ang nararamdaman ko. Ito ay mas malamig. Isang lumalaking kamalayan na ang insidente ng kape ay hindi isolated. Ito ay ang pinakabagong hakbang sa isang laro na hindi ko napansin na nilalaro ko. Nakaupo ako sa aking silid-aralan bandang bukang liwayway. Ang bahay ay tahimik, maliban sa pamilyar na kalansing ng lumang radyator. Ang aking isip ay patuloy na nag-ikot pabalik. Nag-ugnay ng mga tuldok na hindi ko pinansin. 3 buwan na ang nakalilipas. Nawala ang aking lisensya sa pagmamaneho. Hinanap ko lahat ng lugar. Kumbinsido na inilagay ko ito ng mali. Pagkatapos ay lumitaw ito sa drawer ng basura sa kusina. Isang lugar na hindi ko kailanman ilalagay ito. Noon, inisip kong ito ay sandali ng katandaan. Ngayon iniisip ko, kung si Perlita ay naghahanap ng isang bagay, sumusubok kung mapapansin ko ang mga bagay na inilipat. Pagkatapos ay may mga tanong niya. Teodoro, aling bangko ang ginagamit mo ulit? Magkano ang iyong pensyon? Halos, laging kaswal, laging may maliwanag na ngiti. Sumagot ako nang hindi nag-iisip. Bakit hindi? Siya ay pamilya. At ang komentong narinig ko 2 linggo na ang nakalilipas. Si Perlita na nagsasalita kay Danilo sa sala. Ang kanyang boses ay may gilid ng frustrasyon na sinubukan niyang itago sa akin. Kapag naging sa atin na ang bahay na ito sa wakas, makakapagsimulang tayong mabuhay talaga. Mabuhay talaga. Na parang ang aking pag-iral ay humahadlang sa kanila. Hinugot ko ang aking file cabinet. Ang isa na may mahahalagang dokumento. Deed ng bahay. Testamento mga pulisya ng insurance. Pahayag ng bangko. Lahat ay naroon. Ngunit mali ang order. Ako ay maingat sa pag-file. 37 taon ng pamamahala ng inventaryo ng botika ang nagturo sa akin na ang mga papeles na ito ay hinanap at inilagay pabalik ng walang inga. May naghanap sa aking mga dokumento. Ang pag-unawa ay nanirahan sa akin na parang malamig na tubig. Ito ay hindi tungkol sa kawalang-galang o tensyon sa pamilya. Ito ay tungkol sa aking bahay, aking asset, aking life insurance. Si Perlita ay hindi lamang sinubukang pahiyain ako sa hapunan ng Pasko. Sinubukan niyang alisin ako bilang hadlang. Kailangan ko ng sariwang hangin. Kailangan kong mag-isip. Ang umaga ay malinaw at malamig. Hamog pa rin na kumakapit sa damo. Lumakad ako sa karaniwang ruta sa kapitbahayan. Dumaan sa mga bahay na pinalamutyan ng ilaw ng Pasko na mukhang garish sa liwanag ng araw. Ako ay nawala sa pag-iisip. Halos hindi ko narinig si Quentin na tumatawag sa aking pangalan. Teodoro, maligayang Pasko. Ang aking kapitbahay, si Quentin Bautista, ay tumakbo sa kabila ng kalye.
Siya ay nasa maagang 40s. Isang lokal na realtor na may madaling pagiging palakaibigan na nagpapahusay sa kanya sa trabaho. Mabuti na makita kang labas. Kumusta ang iyong pista? Eventful, sabi ko, nagawa ang isang ngiti. Sigurado. Laging ganoon ang pagtitipon ng pamilya. Sumabay siya sa akin. Hey, tungkol dito, nais kong tanungin, kayo ba ay naghahanap ng investment property? Nakita ko si Perlita kasama si Marco de la Cruz noong nakaraang linggo sa coffee shop sa Katipunan. Ang aking hakbang ay hindi nag-alangan. Ngunit bawat nerbiyo sa aking katawan ay nakaalerto. Si Marco de la Cruz. Isa pang realtor. Naghahandle ng maraming residential sales. Ngumiti si Quentin. Walang alam. Hindi ko maiwasang marinig ang kaunti ng kanilang usapan. Occupational hazard. Alam mo, pinag-usapan nila ang ilang promising property sa tahimik na kapitbahayan at isang bagay tungkol sa potensyal na mabilis na pagbebenta. Akala ko ay nagdi-diversify kayo. Baka naghahanap ng rental income. Matalinong hakbang sa iyong edad. Sa aking edad, patuloy na paalala ng lahat. Aling coffee shop ito? Tanong ko, pinananatiling kaswal ang tono. Katipunan Kape. Noong Martes, sa tingin ko, bandang alas -2:00. Nagkikita ako ng client doon. Hinampas niya ako sa balikat. Anyway, kung nais mo ng ikalawang opinyon sa anumang property, sabihin mo sa akin. Laging masaya na tulungan ang kapitbahay. Naghiwalay kami sa sulok. Patuloy akong naglakad, ngunit ang aking isip ay tumatakbo. Noong nakaang Martes, habang ako ay nasa bahay na iniisip na si Perlita ay nasa shopping, siya ay nakikipagkita sa realtor na si Marco de la Cruz. Pinag-usapan ang mga property at mabilis na pagbebenta. Hindi sila naghahanap na bumili ng investment property. Nagkaplano silang ibenta ang aking bahay. Ang katapangan ay nakakagulat. Ang bahay na nanirahan ako sa loob ng 35 taon. Ang bahay na pinalaki ko si Danilo. Ang bahay na ginawa namin ni Ana na aming tahanan. Si Perlita at Danilo ay nagpaplano na ibenta ito mula sa ilalim ko. Gaano kalayo ang mga planong ito? Nakontak na ba nila ang mga buyer? Naghihintay lang ba sila sa akin na mamamatay, lumipat sa nursing home, o ang kape ba ay dapat na ang unang hakbang sa mas mahabang kampanya? Pasakit ako ng sapat upang mukhang incompetent, hindi maasahan, bumuo ng kaso para sa bakit hindi ako makakapamuhay ng mag-isa. Ako. Naglakad ng isa pang oras. Ang aking galit ay nagiging mas matigas, isang bagay na may layunin. Nang bumalik ako sa bahay, si Perlita at Danilo ay nasa kusina. Tumingin sila nang pumasok ako. Ang kanilang mukha ay maingat. Umaga, sabi ko ng masaya. Magandang araw. Bahagyang lumiit ang mata ni Perlita. Maaga kang gising. Hindi makatulog. Maraming nasa isip. Inihanda ko ang kape mula sa sariwang pot na ginawa ko mismo. Maraming isipin. Nakita kong nagpalitan sila ng tingin. Mabuti. Hayaan silang magtaka kung ano ang alam ko. Pumunta ako sa aking silid-aalan at isinara ang pinto. Pagkatapos hinugot ko ang aking phone at nagsimulang gumawa ng listahan. Una, kailangan ko ng dokumentasyon. Patunay ng pagkikita ni Perlita sa realtor. Patunay ng kung ano ang nasa kape na iyon. Pangalawa, kailangan ko ng legal na proteksyon. Kung nagpaplano silang ibenta ang aking bahay, kailangan kong siguraduhin na legally impossible iyon. Pangatlo, kailangan kong maunawaan eksakto ang aking kaharap. Ano pa ang iba nilang plano? Ginugol ko ang buong karera ko sa pagiging maingat, masinsinan, methodical. Ang mga kasanayang iyon ay hindi nawala sa pagreretiro. Kung nais ni Perlita at Danilo na maglaro ng mga laro sa aking buhay, sige. Ngunit pinili nila ang maling kalaban. Ginugol ko ang Disyembre 27 sa pagplano. Hindi lamang pag-isip, talagang pagplano, gaya ng pagplano ko ng inventaryo sa botika. Hakbang-hakbang, methodical. Sa Disyembre 28, handa na akong gumalaw. Ang aking unang tawag ay kay Carlos Mendoza, isang lumang kasamahan at eksperto sa toxicology. Nagtrabaho kami ng sama-sama sa loob ng taon. Pinamamahalaan ko ang aking botika. Siya ang may-ari ng medical laboratory sa tabi. Carlos, ako si Teodoro Santos. Iniisip ko kung may oras ka para sa kape ngayong linggo. Teodoro, syempre. Paano bukas? Yang lugar sa Quezon Avenue ay bukas sa alas -8. Perpekto. At Carlos, may hypothetical na sitwasyon na nais kong opinyon mo bilang profesional. Kinabukasan, Disyembre 20, dumating ako una. Dumating si Carlos 0 minuto pagkatapos. Mukhang fit at tan mula sa kamakailang bakasyon. Mabuti ang hitsura ng pagreretiro sa iyo, sabi ko, habang umuupo kami sa sulok na booth.
hindi makareklamo. Kaya, ano ang hypothetical na sitwasyong ito? Dahan-dahan kong hinalo ang aking kape. Sabihin nating may naglagay ng laxative sa inumin ng iba nang walang kaalaman. Ano ang legally na ibig sabihin nito? Lumaki ang kilay ni Carlos. Hindi yan hypothetical, di ba? Pahintulutan mo ako. Sumandal siya. Seryoso na, Teodoro. Kahit laxative lamang, ang pagbigay ng anumang substansya nang walang pahintulot ay assault sa Pilipinas. Depende sa layunin at epekto. Maari itong ma-charge bilang paggalason, isang felony. Kung nagdusa ng pinsala ang tao, lumalakas ang kaso. At kung may sample, maari kong patakbuhin ang touchscreen sa aking home lab kung tungkol sa legal na kaso. Idodokumento ko lahat ng tama. Chain of custody. Opisyal na report. Nakatingin ako sa kanyang mata. May kape ako noong umaga ng Pasko. Nalasa ay mali. Iningatan ko ang ilan. Ginawa ito ng aking manugang babae. 30 minuto pagkatapos, siya ang nagkasakit, hindi ako. Pinagpalit mo ang mga tasa. Pinagpalit ko ang mga tasa. Nasaan ang sample? Sa aking refrigerator. Sealed container na hindi ginagalaw mula Pasko. Maingat na hinawakan ni Carlos ito. Patatakbuhin ko ang buong touchscreen. Bigyan mo ako ng 48 oras. Kung may santa sa kape na iyan, may patunay tayo ng layunin. At Teodoro, kumuha ka ng abogado. Nag-drive kami pabalik sa aking bahay. Si Perlita at Danilo ay nasa labas na nagsho-shopping. Kinuha ko ang container mula sa refrigerator. Sealed pa rin ng plastic wrap at tape. Hinawakan ni Carlos ito ng maingat. Patatakbuhin ko ang buong touchscreen. Bigyan mo ako ng 48 oras. Kung makikita ko ang iniisip kong makikita, maghahanda ako ng formal na lab report. Bill mo ako para sa iyong oras. Teodoro, binili mo ako ng kape sa loob ng 20 taon. Ituring mong bayad na ito. Huminto siya sa pinto. Mag-ingat kung sinubukan niya ito minsan. Alam ko, kaya kailangan ko ang report. Pagkatapos umalis ni Carlos, ginawa ko ang aking pangalawang tawag. Si Dorotea Aquino ay naghandle ng aking testamento pagkatapos mamatay si Ana. Matulis na espesyalista sa batas ng estate at kaso ng elder abuse. Teodoro Santos, sabi niya ng mainit. Ano ang may tutulong ko sa iyo? Kailangan kong i-update ang aking testamento. At may pag-alala ako tungkol sa posibleng financial exploitation. Pwede bang maging mas tiyak? Ang aking anak at manugang ay naninirahan sa akin. Nadiskubre ko na baka nagpaplano silang ibenta ang aking bahay nang walang kaalaman ko. Kailangan ko ng legal na proteksyon. Pumunta ka bukas, alas negatibo 1:00 oras ng umaga. Dalhin lahat ng iyong dokumento ng property. At Teodoro, huwag mong banggitin ang pagkikitang ito sa sinuman. Disyembre 30, sinabi ko kay Perlita at Danilo na mag-aagahan ako kasama ang lumang kaibigan. Sa halip, nakipagkita ako kay Dorotea sa sentro. Sinuri niya ang aking mga dokumento ng may focus na intensity. Ang bahay ay nasa pangalan mo lamang. Mabuti iyan. Ngunit kung may access sila sa iyong impormasyon, maaari nilang potensyal na pekihin ang mga dokumento. Tumingin siya. May iba pa bang kakaibang nangyari? Ikinuwento ko lahat. Ang inilipat na dokumento, mga tanong ni Perlita, ang insidente ng kape, ang pagkikita sa realtor. Ang mukha ni Dorotea ay naging madilim. Teodoro, ito ay pattern ng predatory behavior. Sa Pilipinas, siniseryoso namin ang financial abuse sa matatanda. Ito ang gagawin natin. Hinugot niya ang legal pad. Una, bagong testamento na may undue influence clause. Kung may mangyari sa iyo sa kahina-hinalang sitwasyon, lahat ay mapupunta sa charity. Wala kay Danilo o Perlita. Inaalis nito ang kanilang financial incentive. Pangalawa, mag-file tayo ng notice sa munisipyo na anumang transaksyon na kinabibilangan ng iyong property ay nangangailangan ng iyong pirma. Verified ko ng personal. Inaalis nito ang forgery. Pangatlo, power of attorney, ngunit sa akin lamang. Walang miyembro ng pamilya. Inaalis nito ang kanilang pag-claim na incompetent ka. Pang-apat, idokumento natin lahat. Gaano katagal ito? Essential documents ready sa Enero 3. Kakailanganin natin ng notaryo, saksi na maaaring magpatunay na ikaw ay nasa maayos na pag-iisip. Umalis ako sa opisina ni Dorotea, 3 oras pagkatapos na may tunay na plano na sinusuportahan ng batas. Sa daan pa uwi, huminto ako sa tindahan ng elektroniko. Ipinakita sa akin ng clerk ang kamera na disguised bilang digital alarm clock. Streams sa iyong phone. Motion-activated cloud storage. Kukunin ko ang dalawa. Noong gabi ring iyon, ininstall ko ang isa sa sala. Positioned upang makuha ang pasukan at kusina.
Ang ikalawa ay sa aking silid-aralan. Naka-aim sa aking file cabinet. Napansin ni Perlita ang bagong oasan sa bookshelf. Nagre-redecorate. Nag-update lang ng ilang bagay, sabi ko. Bagong taon, bagong gadget. Hindi siya nagtanong pa. Sa Enero 1, may patunay ako ng paggalason mula sa lab report ni Carlos. May legal na proteksyon na pinapinal na ni Dorotea. May surveillance sa lugar, at may pasensya ako. Iniisip ni Perlita at Danilo na naghihintay sila sa akin. Naghihintay sa kalikasan na gumawa ng kurso. Wala silang alam na naghihintay din ako. Nanonood, nagdodokumento, bumubuo ng kaso na sisira sa kanila. Sa Enero 6, tumawag si Carlos, Teodoro, kailangan nating mag-usap ng personal. Nagkita kami sa payehong coffee shop, kung saan nagsimula lahat. Inilagay niya ang folder sa mesa. Seryoso ang mukha. Ang resulta ay conclusive. Malaking concentration ng sena sa sample ng kape, sapat upang magdulot ng malubhang gastrointestinal distress sa loob ng ilang oras. Tinapik niya ang folder. Naghanda ko ng formal na lab report na may buong dokumentasyon. Chain of custody, methodology, findings. Ito ay tatayo sa korte. Binuksan ko ang folder. Ang technical na wika ay naroon. Ngunit malinaw ang konklusyon. Sinadyang pagkalason. Salamat, Carlos. Teodoro, mag-ingat sa ito. Ang hawak mo ay ebidensya ng krimen. Kung gagamitin mo ito, gawin ng tama. Kumuha ng legal counsel. Mayroon na. Tumango siyang aprobado. Mabuti. At Teodoro, bantayan ang iyong likod. Kung sinubukan niya ito minsan, alam ko. Kaya nagsisimula ako ng precautions. Noong hapon na iyon, huminto ako sa tindahan ng elektroniko sa sentro. Mukhang nagulat ang batang clerk nang tanungin ko tungkol sa home security devices. Ngunit tumulong siya. Ito ay mukhang regular na alarm clock. Ipinaliwanag niya. Ipinapakita ang device sa counter. Ngunit ito ay kamera talaga. Streams direkta sa iyong phone. Motion activated. Iniimbak lahat sa cloud. Pwede mong monitor mula kahit saan. Kukunin ko ang dalawa. Nag-setup ng buong security system. Ganoon din. Pauwi, ininstall ko ang unang kamera sa sala. Position sa bookshelf. Kung saan may malinaw na view ng pasukan at bahagi ng kusina. Ang ikalawa ay sa aking silid-aralan. Direkta na naka-aim sa aking file cabinet. Parehong mukhang walang kakaiba. Parang modernong gadget na maaring bilhin ng matanda upang maging mas connected. Napansin ni Perlita ang bagong orasan noong gabi ring iyon. Nagre-redecorate. Naisip na oras na para mag-update. Bagong taon, bagong teknolohiya. Ipinakita sa akin ng aking apo ang mga ito sa Pasko. Wala akong apo, ngunit hindi niya alam iyon. Madali ang pagsisinungaling. Hindi siya nagtanong pa. Mabuti. Enero 8, nagkita ako ulit kay Dorotea. Ngayon, dinala niya ang notaryo at 2 saksi. Ang kanyang paralegal at isa pang abogado mula sa kanyang firm. Ginagawa natin ito ng tama. Ipinaliwanag ni Dorotea. Bawat dokumento ay nasa saksi. Notarized, imposibleng hamunin. Ipinakita niya sa akin ang mga papeles. Ang bagong testamento ay matibay. Kung namatay ako sa anumang kahina-hinalang sitwasyon, biglang sakit, aksidente, anumang kaduda-duda, lahat ay mapupunta sa tinukoy na charity. Wala kay Danilo o Perlita. Ang dokumento ay may probisyon pa para sa independent investigation kung ang aking kamatayan ay mukhang maaga o hindi natural. Inaalis nito ang kanilang incentive, sabi ni Dorotea. Kung hindi sila makamana, wala nang punto sa pagbinsala sa iyo. Susunod ang dokumento ng proteksyon ng property. Isang formal na notice na in-file sa recorder ng munisipyo na anumang transaksyon na kinabibilangan ng aking bahay ay nangangailangan ng aking personal na verification sa harap ko na may mandatory 48 oras na waiting period. Anumang pagsubok na iwasan ito ay magti-trigger ng automatikong legal action. Sa wakas, ang power of attorney, ngunit kay Dorotea lamang. Hindi pamilya, hindi kaibigan. Ang aking abogado lamang ang makakagawa ng desisyon kung ako ay maging incapacitated. At kahit noon ay may mahigpit na oversight. Pirmahan dito, dito, at dito. Pumirma ako. Pumirma ang mga saksi. Inistamp ni notaryo lahat ng may opisyal na seal. Mula sa sandaling ito, sabi ni Dorotea, kinukuha ang mga dokumento, ang iyong asset ay protektado. I-file ko ito bukas sa umaga. Sa Enero 1, nasa system na sila. Anumang pagsubok na manipulahin ang iyong property ay ma-flag ka agad. Ano tungkol sa insidente ng CAP? Ang lab report. Hawak natin iyon. Ito ay leverage. Kung itutulak nila ng husto, ipapakita natin na may patunay tayo ng tangkang paggalason. Iyon ay felony sa Pilipinas.
Hindi nila i-risk iyon. Umalis ako sa kanyang opisina na nakaramdam ng isang bagay na hindi ko nararamdaman sa loob ng buwan. Control. Sa susunod na linggo, pinanatili ko ang aking routine. Umagang lakad, pagbabasa sa aking silid-aralan. Magalang ngunit malayong interaksyon kay Perlita at Danilo. Napansin nila na mas madalas akong lumalabas, appointment, errands, pagkikita ng lumang kaibigan. Malinaw ang curiosity ni Perlita. Busi ka talaga ngayong mga araw na ito. Ang pagre-retiro ay hindi nangangahulugan ng pag-upo lamang. Sabi ko buhay ay patuloy. Ano ang hindi ko sinabi sa kanya? Nagdodokumento ako ng lahat. Ang mga nakatagong kamera ay nakuha ang kanilang usapan kapag iniisip nilang hindi ko naririnig. Ang kanilang kaswal na pag-dismiss sa akin. Ang eye rolls ni Perlita kapag nagsasalita ako. Ang mahinang pagsang-ayon ni Danilo sa kanyang reklamo. Ngunit kailangan ko ng higit pa. Kailangan kong ipahayag nila ang kanilang tunay na intensyon sa kanilang sariling salita. Sa Enero 11, inilagay ko ang bitag. Noong gabing iyon, siguraduhin kong mukhang pagod ako sa hapunan. Mahabang araw, sabi ko, hinahaplos ang aking mata. Sa tingin ko ay matutulog ako ng maaga. Maayos ba ang pakiramdam mo? Tanong ni Danilo. Iyon ba ay pag-aalala sa kanyang boses o pag-asa? Pagod lang. Ang mga araw ng taglamig na ito ay nakakapagod sa akin. Tumayo akong dahan-dahan, sinadya. Magandang gabi. Pumunta ako sa aking kwarto. Ngunit iniwan ko ang aking phone sa kusina. Sinadya. Maingat na inilagay sa counter malapit sa kung saan sila karaniwang umuupo pagkatapos ng hapunan. Ang voice recorder app ay tumatakbo. Nakatago sa folder ng weather apps na hindi nila isipin na suriin. Pagkatapos ay naghintay ako sa aking kwarto. Pinto ay bahagyang bukas ng sapat upang marinig sa loob ng 20 minuto. Wala. Pagkatapos ay narinig ko silang umupo sa mesa sa kusina. Ang boses ni Perlita, frustrated. Lagi siyang narito, laging nanonood, laging kumokontrol sa lahat. Perly, bahay niya ito. Mahina ang boses ni Danilo. Dapat itong maging ating bahay. Naninirahan tayo rito ng 1 taon. 1 taon ng paglalakad sa paligid, humihingi ng pahintulot, naninirahan na parang panauhin. Tayo ay 40 taong gulang, naninirahan kasama ang iyong ama, na parang teenager. Ano ang nais mong gawin ko? Napag-usapan na natin ito. Sabi ng realtor na makakakuha tayo ng 700,000 para sa lugar na ito. Baka higit pa. Iyan ang ating kinabukasan, Danilo. Ating kalayaan. Pwede tayong bumili ng mas maliit. I-invest ang natira. Talagang mabuhay. Ngunit tatay, ang iyong ama ay 70. Pwede siyang magkaroon ng 1 pang 15 taon. Dapat ba tayong maghintay ng ganoon katagal? Ipause ang ating buhay habang siya ay umiiral lamang rito. Isang pause. Pagkatapos si Danilo ng mas mahina. Ano ang iyong sinasabi? Sinasabi kong pabilisin natin ang mga bagay. Nursing home, assisted living. Pwede nating sabihin na nagpapakita siya ng senyales ng dementia. Hindi siya. Sino ang makakaalam? Tayo ay pamilya. May pinakamabuting interes kami para sa kanya. Isang pagsusuri ng doktor, ilang maingat na salita na pag-aalala, at bigla siyang nangangailangan ng full-time care. Hindi niya makukuha sa bahay. Ang aking mga kamay ay humigpit. Kaya, ito ang plano. Hindi lamang pagnanakaw ng aking bahay, pagnanakaw ng aking kakayahan, aking kalayaan, aking isip. Hindi ko alam, Perly. Hindi gumana ang bagay sa Pasko. Ngunit iyon ay unang subok lamang. May iba pang paraan. Siya ay matanda. Siya ay nahuhulog. Siya ay nababali ang balakang. Bigla, hindi siya makakapamuhay mag-isa. O nagsisimula ang kanyang memorya. Documented incidents, misappointment, kalituhan. Bumubuo tayo ng kaso. Pakiramdam na mali iyan. Ang mali ay ang pagiging nakulong rito. Nangako ka sa akin na magkakaroon tayo ng sariling buhay. Katahimikan. Pagkatapos si Danilo, natalo. Sige, mag-iisip tayo ng isang bagay. Mabuti. Dahil tapos na ako sa paghihintay. Narinig ko ang pagskrepe ng upuan. Naghintay ako ng 0 pang minuto. Pagkatapos kinuha ang aking phone. Nasa itaas na sila. Malinaw ang recording. Damning. Pinakinggan ko itong 3 beses. Ang aking galit ay nagiging mas malamig. Hindi sila lamang sakim. Handang sirain nila ako, aking reputasyon, aking autonomiya, aking pagkatao upang makuha ang nais nila. Kinabukasan, Enero 20, tumawag ako kay Dorotea. Oras na. Handa na akong sumulong. Mayroon ka, lahat. Nag-schedule kami ng meeting para sa Enero 21.
-2:00 ng hapon. Sa aking bahay, sinabi ko kay Perlita at Danilo na kailangan namin ng diskusyon sa pamilya tungkol sa kinabukasan. Sumilay ang mata ni Perlita. Iniisip niyang sumusuko ako. Dumating si Dorotea ng eksakto sa -2:00. Propesyonal sa madilim na suite. Dala ang briefcase. Si Perlita at Danilo ay nasa hapagkainan. Ginawa ko ang tsaa sa mga tasa na inihanda ko mismo. Salamat sa pagdating, Dorotea, sabi ko, umuupo sa dulo ng aking mesa. Oras na maging malinaw tungkol sa mga inaasahan. Ngumiti si Perlita ng peke na init. Natutuwa akong nagiging makatwiran ka, Teodoro. Naghanda ko ng bagong dokumento ng estete, pinutol ko. Nais kong maunawaan nyo pareho ang mga pagbabago. Inilagay ko ang mga papeles sa mesa. Nanatiling nakatayo si Dorotea, tahimik. Nawala ang ngiti ni Perlita. Ito ay nagsasabi na lahat ay mapupunta sa charity. Kung mamatay ako sa kahina-hinalang sitwasyon. Atake sa puso, pagkahulog, bigla ang sakit. Anumang kaduda-duda ay mag-trigger ng investigasyon at disinheritance. Iyan ay walang katotohanan. May higit pa. Tumango ako kay Dorotea. Inilagay niya ang isa pang dokumento. Notice ng proteksyon ng property na in-file sa munisipyo ng Quezon City. Anumang tangka na ibenta o ilipat ang property ni Ginoong Santos ay nangangailangan ng kanyang personal na verification sa harap ko. Ang mga tangka na iwasan ito ay magreresulta sa criminal charges. Namutla si Perlita. Hindi mo pwede. Pwede ko. Ginawa ko. Sumandal ako. Alam ko rin ang tungkol sa iyong pagkikita kay Marco de la Cruz, ang realtor. Pinag-usapan ang mabilis na pagbebenta ng aking bahay. Mukhang may sakit si Danilo. Nawala ang bibig ni Perlita, sumara. At mayroon akong ito. Inilagay ko ang aking phone sa mesa. Pinindot ang play. Ang kanilang boses ay napuno ang kwarto. Ang kalkulasyon ni Perlita, ang scam ng nursing home, lano na ideklara akong incompetent. Bawas salita, ang katahimikan pagkatapos ay ganap. Iyan ay legal na recording. Nagsimula si Perlita. Ang Pilipinas ay one-party consent, sabi ni Dorotea ng kalmado. Ganap na legal at lubhang damning. Biglang tumayo si Perlita. Ito ay baliw. Sinusubukan naming tulungan ka. Sinubukan mong kalason ako. Sabi ko ng mahina. Sa Pasko. Iyon ay biro. May resulta ako ng lab. Inilagay ko ang report ni Carlos sa mesa. Sena, sapat upang hindi makilos ang isang tao sa loob ng oras. Ibinigay ng walang pahintulot. Sa Pilipinas, iyan ay assault. Posibleng felony na paggalason. Hinawakan ni Perlita ang braso ni Danilo. Hindi namin kailangang makinig sa ito. Ngunit si Danilo ay nakatitig sa mga papeles, ang recording device, sa akin. Tatay, may 2 linggo kayo, sabi ko. Maghanap ng ibang tirahan, umalis ng kusang loob, at tapusin natin ito ng tahimik. Tanggihan, at mag-file ako ng charges. Simulan ko ang formal na eviction. Siguraduhin kong alam ng bawat landlord sa Quezon City kung bakit kayo naghahanap. Ang mukha ni Perlita ay nabago sa galit. Ikaw na mapaghiganti na matanda. Inialay namin ang aming buhay upang alagaan ka. Hindi, sabi ko ng matatag ang boses. Lumipat kayo sa aking bahay ng walang upa. Naglano kayong nakawin ang aking property. Sinubukan yung lagyan ako ng droga. Siraan ako, itapon ako. Tapos na iyan ngayon. Sumulong si Dorotea. Ang aking client ay naging mapagbigay. Tanggapin ang kanyang termino o harapin ang criminal charges. Inyong pagpili. Umalis sila sa kwarto ng galit. Ngunit umalis sila. Nakaupo ako sa aking mesa sa aking bahay. Sa wakas malayang huminga. Hindi pa tapos ang laro. Ngunit nilaro ko ang aking kamay. At alam nilang natalo sila. Ang mga araw pagkatapos ng Enero 21 ay parang paglalakad sa minefield. Hindi agad umalis si Perlita at Danilo. Sa halip, nagdig-in sila, lumalaban ng buong lakas. Enero 22, nagising ako na nakita si Perlita sa phone sa sala. Nagsasalita ng malakas ng sapat para marinig ko. Nag-aalala ako sa kanya. Gumagawa siya ng ligaw na akusasyon. Inaangkin na sinusubukan naming nakawin mula sa kanya. Sa tingin ko kailangan niya ng psychiatric evaluation. Lumakad ako sa kanyang harap patungo sa kusina. Nagbuhos ng kape, at walang sinabi. Hayaan siyang magtawag. Binalaan na ako ni Dorotea na maaring mangyari ito. Ang desperadong counterattack ng mga taong alam na natatalo sila. Noong hapon na iyon, sinubukan ni Danilo ang ibang approach. Kumatok siya sa pinto ng aking silid-aralan. Mukhang mas pagod kaysa nakita ko siya kailanman. Tatay, pakiusap. Pwede ba tayong mag-usap ng makatwiran? Iniisip ni Perlita na hindi mo naunawaan lahat.
Tiningnan ko siyang matatag. Danilo, may saksi ako. May recording ako. May lab report na nagpapatunay na inilagay ng iyong asawa ang senna sa aking kape. Aling bahagi ang hindi ko naunawaan. Nawasak ang kanyang mukha. Ang bagay sa kape ay sabi niya na dapat itong maging nakakatawa. Isang prank. Hindi niya ibig sabihin. Ibig niyang sabihin na lagyan ako ng droga upang ikulong ako sa banyo habang hapunan ng Pasko. Iyan ay hindi prank. Iyan ay assault. Sumandal ako. At alam mo ito, di ba? Ang katahimikan ay nagsabi ng lahat. 2 linggo, sabi ko. Iyan pa rin ang deal. Maghanap ng apartment at umalis o gagawin kong legal at pampubliko ito. Inyong pagpili. Umalis siyang walang isa pang salita. Sinubukan ni Perlita ang guilt susunod. Sa Enero 25, kinoner niya ako sa kusina. Luha na tumutulo sa mukha. Paano mo ito magagawa sa sarili mong anak, sa pamilya? Wala kaming mapupuntahan. Pareho kayong may trabaho. Malalaman nyo. Ito ay abuse. Elder abuse, ngunit baliktad. Ikaw ang may lahat ng kapangyarihan, lahat ng pera, at ginagamit mo ito upang saktan kami. Halos tumawa ako. Perlita, may lab report ako na nagsasabi ng iba. Nais mo bang ipaliwanag ni Dorotea kung paano gumagana ang batas ng financial abuse sa matatanda sa Pilipinas? Bigla siyang natuyo ang luha. Ikaw ay mapaghiganti, malupit na matanda. Marahil, ngunit ito ang aking bahay, at aalis kayo. Pebrero 1, ginawa nila ang kanilang huling legal na tangka. Isang ibang abogado, ang kanilang ikatlo, nagpadala ng sulat na inaangkin na nagtatag sila ng implied tenancy at karapat-dapat sa tamang proseso ng eviction. Winawasak ni Dorotea ang argumentong iyon sa 2 paragraph at isang tawag. Sa Pebrero 3, umalis ang kanilang abogado sa kaso. Sa Pebrero 5, umuwi ako na nakita silang nag-iimpake talaga. Sa wakas, lumitaw ang mga kahon sa hallway. Ang pinto ng kanilang kwarto ay nanatiling sarado karamihan ng araw. At naririnig ko silang nag-aaway sa likod nito. Mabuti. Hayaan silang maghiwalay. Hayaan silang harapin ang kanilang nilikha. Pebrero 1, ipinakita ko sa kanila ang lab report. Kami ay nasa sala, ako sa aking upuan, sila sa sofa, si Dorotea na nakatayo sa bintana na parang bailiff. Ito ay certified laboratory analysis ng kape na inihain mo sa akin sa umaga ng Pasko. Sabi ko, inilagay ang dokumento sa mesa. Senna, sapat upang magdulot ng malubhang gastrointestinal distress sa loob ng ilang oras. Namutla ang mukha ni Perlita. Hindi mo mapapatunayan. Notarized ito. Signed ng certified toxicologist, si Carlos Mendoza, isang taong hindi mo kailanman nakilala at walang leverage sa kanya. Pinanatili kong pantay ang boses ko. Sa Pilipinas, ang pagbigay ng anumang substansya ng walang pahintulot ay assault. Kahit laxative. Ito ay biro. Lumakas ang boses ni Perlita ng matinis. Sobra ang iyong pagkuha nito. Ang biro ay nakakatawa. Ang paglalagay ng droga sa isang tao ay hindi nakakatawa. Ito ay krimen. Inilagay ni Danilo ang ulo sa kanyang mga kamay. Tatay, pakiusap. Mayroon kayong hanggang Pebrero 14 na, sabi ko. 4 pang araw. Pagkatapos nito, mag-file ako ng formal na eviction papers at mag-file ako ng police report tungkol sa paggalason. Teho, inyong pagpili kung mananatili itong pribado o magiging public record. Tumayo si Perlita na nanginginig sa galit. Hindi mo ito magagawa. Ay dedemanda kita sa defamation. Para sa ano? Sumulong si Dorotea. Para sa pagprotekta ng kanyang property. Para sa pagdepensa sa sarili laban sa tangkang pagkalason. Pakiusap subukan. Bawat court filing ay magiging public record. At bawat piraso ng ebidensya na mayroon kami ay ipapasok sa legal record. Kabilang ang recording nyo na pinag-usapan kung paano ay deklara siyang incompetent at ilagay sa nursing home laban sa kanyang kalooban. Binuka ni Perlita ang bibig at isinara na parang isda. Mukhang may sakit si Danilo. 4 na araw, ulit ko. Iyan ay mas mapagbigay kaysa nararapat sa inyo. Lumayas sila. Narinig ko si Perlita na sumisigaw kay Danilo sa itaas. Kasalanan mo ito. Dapat mong hinandol siya. Dapat mong. Hindi ko narinig ang natira. Hindi kailangan. Sila ay nagwawasak sa isa't isa. At wala akong nararamdaman kundi malamig na kasiyahan. Pebrero 12, 2 araw bago ang deadline. Ginawa ni Perlita ang huling tangka. Lumitaw siya sa pinto ng aking silid-aralan. Composed, kalmado. Teodoro, nais kong humingi ng paumanhin. Talaga, nagkamali ako. Terrible na mali. Pwede ba tayong magsimula ulit? Pwede ba akong magbayad?
Tiningnan ko siya. Talagang tiningnan. Mabuti ang performance. Ang kontrite na ekspresyon. Ang mapagpakumbabang postura. Marahil ay nagpraktis siya sa harap ng salamin. Hindi. Sabi ko ng simple. Ngunit pamilya, ang pamilya ay nagmamahalan. Sinubukan mong kalason ako, Perlita. Naglano kang nakawin ang aking bahay. Sinubukan mong ideklara akong incompetent. Iyan ay hindi mali. Iyan ay pagpili. At ang pagpili ay may konsekwensya. Nawala ang kanyang maskara. Sandali lamang, nakita ko ang galit sa ilalim. Pagsisisihan mo ito. Marahil, sabi ko. Ngunit hindi gaya ng pagsisisihan mo ang pagsubok na maglaro sa isang taong gumugol ng 40 taon sa pagbabasa ng mga tao at pag-unawa sa konsekwensya. Pebrero 14 na, umalis kayo. Umalis siya. Ngayon alam kong tapos na talaga ito. Pebrero 14 na, araw ng mga puso. Poetic, talaga. Dumating ang moving truck sa 8:08 ng umaga. Pinanood ko mula sa bintana ng aking silid-aralan, habang nagsimulang mag-load ng mga kahon ang dalawang manggagawa. Si Perlita ay nag-supervise ng may matulis, galit na galaw. Si Danilo ay gumalaw na parang sleepwalker. Nagdadala ng mga bagay ng mekanikal. Nanatili akong nasa loob karamihan ng araw. Walang punto sa panonood ng bawat detali. Nagpadala si Dorothea ng final paperwork. Palitan ng mga kandado sa 4:00 yem at mag-file ng formal na trespass notice. Kung bumalik sila pagkatapos nito, ito ay magiging criminal matter. Bandang tanghali, ginawa ko ang aking tanghalian. Ang bahay ay kakaiba ang pakiramdam. Mas walang laman kahit naroon pa sila. Ang katahimikan ay iba, mas mabuti. Sa 2:00 yem. Narinig ko ang boses ni Perlita sa hallway. Matulis at maputol. Dapat mong ipinaglaban ng husto. Dapat mong hinamon siya. Ang tugon ni Danilo ay hindi marinig. Ngunit ang susunod na salita ni Perlita ay hindi. Huwag kang maglakas loob na umiyak. Tayo ang biktima rito. Halos maawa ako sa aking anak. Halos, ngunit ginawa niya ang kanyang pagpili, gaya ng ginawa ko. Sa 3:30, na-load na ang truck. Bumaba ako sa harap na pinto kung saan sila nakatayo na may huling gamit. Hawak ni Perlita ang kanyang purse ng mahigpit. Hawak ni Danilo ang isang kahon. Nakita ko ni Perlita at hindi niya mapigilan. Lahat ng galit, lahat ng kahihiyan ng nakaraang buwan ay sumabog. Ikaw ay mapait, mapaghiganti na matanda, sigaw niya. Itinapon mo ang sarili mong pamilya dahil ang iyong pride ay hindi makayanan ang simpleng mali. Mamamatay kang mag-isa sa bahay na ito at walang mag-aalala. Walang makakaalam ng ilang linggo. Hinawakan ni Danilo ang kanyang braso. Perly, umalis na lang tayo. Inalog niya ito. Hindi. Kailangan niyang marinig ito. Ikaw ay pathetic, Teodoro. Pathetic at malupit. At nararapat sa iyo ang bawat malungkot na araw na natitira sa iyo. Tiningnan ko siya. Talagang tingnan. Hindi nang may galit. Nang may mas malamig. Pag-unawa. Ang respeto ay hindi minamana, Perlita. Sabi ko ng mahina. Ito ay kinikita. 6 na salita. Iyan lang ang kinailangan. Ang kanyang mukha ay dumaan sa gulat, galit, pag-unawa, at sa wakas pagkatalo. Dahil alam niya ng malalim, alam niya na tama ako. Tiningnan ako ni Danilo sa huling pagkakataon. Tatay, ako ay pasensya na sa lahat ng ito. Paalam, Danilo. Sabi ko, hindi nang masama, hindi rin nang mainit. Final lamang. Umalis sila. Umalis ang truck. Sumunod ang kotse ni Perlita. Kinuha ang sulok ng mabilis. Tumili ang gulong. Isinara ko ang pinto. Ikinandado ito. Ang deadbolt na dumudulas pa uwi ay ang pinakamasyang tunog na narinig ko sa loob ng buwan. Ang bahay ay tahimik. Ganap na tahimik. Walang hakbang sa itaas. Walang nag-aaway na boses. Walang tensyon na gumagapang sa hangin na parang elektrisidad. Tahimik lamang. Lumakad ako sa mga kwarto. Ang sala kung saan kami ni Ana ay nagselebrete ng 33 Pasko. Ang kusina kung saan itinuro niya kay Danilo ang paggawa ng scrambled eggs nang siya ay 7. Ang silid-aralan kung saan pinlano ko ang aming pagreretiro. NT, pinangarap ang aming mga pangarap. Aking tahanan, akin ulit. Sa 4:00 yem, dumating ang locksmith gaya ng naka-schedule. Pinanood ko siyang mag-install ng bagong deadbolt sa bawat pinto. Sariwang susi, sariwang simula. Tumawag si Dorothea sa 4:15. Tapos na. Napalitan ang mga kandado. In-file ang legal na notice. Opisyal na bawal sila sa property. Kumusta ang pakiramdam mo? Pagod, amin ko, ngunit mabuti. Malinaw. Ginawa mo ang tama,
Teodoro. Pinrotektahan mo ang sarili mo. Kinailangan iyan ng tapang. Pagkatapos niyang ibaba, ginawa ko ang kape. Maingat, dahan-dahan. Kape lamang. Walang lihim na sangkap. Walang nakatagong agenda. Dinala ko ito sa likod na beranda. Ang huli ng hapon ng Pebrero ay malamig ngunit maliwanag. Sa hardin, ang unang crocus ay sumulpot. Lila at puti, matapang laban sa taglamig. Itinanim ni Ana ang mga bulb na iyon 15 taon na ang nakalilipas. Lagi silang bumabalik, sabi niya. Iyan ang mahal ko sa kanila. Nakaupo ako sa hagdan ng beranda. Ang kape ay nagpapainit sa aking kamay. At tiningnan ang mga matapang na maliit na bulaklak na iyon. Well, Ana, sabi ko sa hardin, sa langit, saan man siya naroon. Ginawa ko ang sasabihin mo sa akin. Tumindig ako para sa sarili ko. Pinrotektahan ko ang ating binuo ng sama-sama. Ang mga crocus ay tumango sa hangin. Alam kong nawala ako, Danilo. Marahil ng habang buhay. Masakit yan ng higit sa masasabi ko. Ngunit hindi ko sila hahayaang kunin ito mula sa atin. Hindi ko sila hahayaang manalo. Dumapo ang isang ibon sa bakod. Ang una kong nakita ngayong taon. Darating ang tagsibol. Buhay na patuloy ang eternal na cycle. Sa tingin ko ay may intindihan mo, sabi ko. Sana. Ang ibon ay umawit ng minsan. Malinaw at maliwanag. Pagkatapos ay lumipad palayo. Natapos ko ang aking kape at pumasok. Ang bahay ay tahimik, ngunit hindi walang laman. Puno ito ng alaala, puno ng pag-ibig, puno ng buhay na mabuti ang pamumuhay, puno ng dangal na napanatili. Noong gabing iyon, ginawa ko ang hapunan para sa isa. Kumain ako sa mesa, nagbabasa ng pahayagan, komportable sa sarili kong espasyo. Bago matulog, sinuri ko ulit ang bagong kandado. Solid, secure, akin. Mas mahusay ang tulog ko noong gabing iyon kaysa sa loob ng isang taon. Pebrero 15, nagising ako sa sikat ng araw na pumapasok sa aking bintana. Ang bahay ay tahimik pa rin, mapayapa, akin pa rin. Ginawa ko ang agahan, naglakad sa umaga, umuwi sa bahay na sumasalubong sa akin sa halip na tinatanggap ako. Ito ay sapat, higit pa sa sapat. Sa 67, natutunan ko ang isang mahalagang bagay. Minsan ang panalo ay nangangahulugan ng pagkawala ng mga bagay na mahal mo. Ngunit ang pagkawala ng mga bagay na iyon ay hindi nangangahulugan ng pagkawala ng sarili mo. Napanatili ko ang aking dangal, aking tahanan, aking paggalang sa sarili. At sa huli, iyan ang lahat. Patuloy na namumulaklak ang mga crocus. Patuloy na darating ang tagsibol. Patuloy na sumusulong ang buhay. At ako ay narito pa rin, nakatayo pa rin, amo pa rin ang sarili kong bahay. Ilang tagumpay ay tahimik, ilang tagumpay ay masakit, ngunit tagumpay pa rin sila. Ito ang akin. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, pakiusap like ang video na ito, subscribe sa channel, at ibahagi ang iyong impression sa kwentong ito sa comments. Upang makinig sa susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood.